Welcome! Just to give you a background, welcome again to our podcast. And this is our first episode, and we're going to talk about the power of sisterhood. So it is more likely we're just going to talk about the foundation of our sisterhood and also kung ano ba yung nagpapa-strengthen sa amin right now that we are a moms. But syempre, before anything else, we wanted also to introduce ourselves. And go ahead, sis. Sister Robbie. My name is Sister Robbie. I'm a mother of 3 beautiful girls, and I'm happily married. And the ages of my daughters are 17, 14, and 9. Ayan. But I'm Rose. Ako yung pangalawa dito, the middle child, na wala naman akong choice kundi maging middle child. So, yeah. Na may middle child syndrome. Parang may hugot. Na may middle child syndrome. Isa pa lang may hugot na. Which we're gonna talk about on the next episode. Ang ending ito mag-aaway. I am also married 5 years now, and also we have 3 kids. Ganun kagrabe yung growth namin sa family. So, every year. Every other year naman, sis. Every other year. So, yun. Meron akong 3 years old, 2, and 0 months. 0 months talaga. And I have 0-year-old baby, which is 4 months old na bunso namin. Hopefully, bunso na talaga. So, cross finger. Cross finger. Go ahead, sis. Ako, si Joy. I'm the youngest and married na rin ako for almost 2 years with a baby, 5 months old, chunky baby, almost 6 months. Ayun lang. Okay, so let's go on to, huwag naman kayong, usapan lang naman to, hindi naman kailangan talagang parang nagpa-meeting ba ako dito? Sorry guys, hindi kami sure. Kasi itura mo din, para ka din mag-ano sis, para sa maglilid ng meeting, ano? Oo. Anong agenda natin, madam? So, topic natin ngayon is about sisterhood, about paano ba naging strengthen to sa mga roles natin ngayon as moms and wives. So, ano kaya sa tingin ninyo, bakit ito nagmamatter ngayon sa season or sa panahon natin? For me ako gusto ko lang tong mapag-usapan kasi parang mas nakita ko yung value ng sisterhood nung kinasal ako. Oh, di ba? Wow, totoo ba yan? Yeah, kasi nung syempre, nung dalaga, talagang wala Sariling mundo. Sarili akong mundo. But parang feeling ko dahil wala na lang matakbuhan, kaya Oo, yun din. Wala na option. Parang na no choice na ako. So, ito na lang yung takbuhan natin ngayon. Pero hindi. Parang once na nagkaroon kasi ng family, parang mas nag-ignite din yung pagka-value mo dun sa previous family mo. Parang mas ngayon nakita yung worth nila. Wala, si mama, ganito pala ginagawain. Kaya parang ngayon, sa ganitong topic na pag-uusapan natin, ano ba talaga yung power of, hindi lang sisterhood pero kung ano talaga yung pagiging siblings, ano ba yung naitutulong no? Lalo na ngayon, napaka-chaotic ng mundo. So, kayo ba? Anong side niyo dito? Ako siguro, dahil na-appreciate ko yung kahalagahan na within the circle, yung stories. Kasi ang hirap ikwento sa ibang tao. Yeah. Lalo na sa mga friends. Kasi, syempre, pag family, nasa atin lang yung issue, tayo-tayo lang magkakaintindihan dun. So, pag kinuwento na natin siya sa labas, pwede tayong mahusgahan, pwedeng may masabi sila sa mga asawa natin, sa atin mismo, magkakapatid, sa mga magulang natin. So, yung idea na may kapatid ka, you grow up with that, sister, nakita niya paano yung nangyari sa inside ng family. So, hindi mahirap mag-share ng mga pinagdadaanan. Hindi rin mahirap na magsalita sa bawat isa. Kasi alam na natin yung backstory years before pa. I think isa din kasi sis, nasanay din tayo nung naging pastor si Papa, na parang lahat naging confidential within the family. Oo. Parang may pinili din tayo. Parang doon yung practice din na, sige, dito ko lang i-share itong topic na to. Hindi talaga lahat. Kasi pamilya talaga. Ang hirap kasi mag-share sa iba kasi kailangan filtered ka.
Yeah. By the Siyempre way, baka yun guys, nga, ma-judge. we are a pastor's kid. So, So, sa Yeah. lahat ng mga anak ng pastor dyan, listen up, yo! May mga pinangangalaga ang integridad at pagkatao. So, sorry pa kung may masasabi. Sorry na FYI. agad. Disclaimer lang. Mapapanood ng tatay natin to. sige na nga. Ay, tapos ka na ba? Yun na ba yung side mo, Joy? Oo, Yun ba kasi sinabi nyo rin naman eh. Chop na So, doon. ano pa ang bag ko dito? Taga-oo lang ako. Sige. Ano na natin, pag-usapan, i-chop natin i-dissect natin tong topic na to kasi medyo broad siya. So, ngayon, na pag-uusapan natin is sisterhood as a foundation. And we're just gonna talk about like, ano ba yung mga experiences natin growing up. Just to give us a highlight, like, ano ba yung mga pwede nating ma-share sa kanila na childhood memories natin that shape our bond right now. Just so, maybe we can answer this question. What's a memory from childhood that makes you laugh every time you think of it? Yung tinula kita sa bali. Alam mo, yan yung nasa isip ko din. Okay, sige, kwento mo. Ha? Kwento mo yan. Nanonood kasi ako ng anime, di ba? Tapos iniisip ko lang kung tatamaan ka ba at kung tatalsi ka ba kapag tinamaan ka. So nakatayo ka sa harapan ko. Siguro mga ano ka nun, 3 years old, 4. Hoy, totoo ba? Parang feeling ko hindi. Bata ka pa nun eh. O siguro mga Naaalala six, ko pa nga eh. mga 6 years old siguro. Preschool, ganyan, kindergarten. Mga gano'n, nakatayo ka sa harapan ko. Sabi ko sa'yo, Joy, tayo ka lang dyan, nakaupo ka sa sofa nun. Tayo ka lang dyan, wag ka gagalaw. Tapos, nakababa yung kamay ko, biglang pinush kita ng gano'n. Alam mo yung Hindi ako naisip ko nun, parang alam mo yung patalastas sa Red Horse? Yung talaga lakas ng tama, yung pag ganun. Tapos, Sumama siya sa pader, sis. Kasi na-outbalance siya. talagang pag tama ko sa pader, alam mo yung parang ang nag-walling ng daan-daan kasi masakit na. Pero kailangan mo tumawa kasi ate mo yun. Yung itsura ko parang, Sabi ko, bawal ka umiyak. diba? Ang Hindi saya. kita dadalhin sa labas. Kalagot ka. Tingin ko wala akong masyadong Ay, ang pangit ang child. pangit. Nasa ka pa. Next. Kasi Sino lagi ako magulang nasa, mo? iisip ko, lagi kasi ako nasa labas, diba? Yung mga tropa ko, mga lalaki. Yun yung Iba yung laro mo eh. Sa laro may laro mo ng dati. Pero ang naalala ko lang dito madalas, siguro what's a memory from childhood that makes you laugh, is yung palagi kami magkaaway ni ate. O kaya pala, yung mga away moments. I think yun yung mga mas nakakatawa. Ang isang paalala doon, It makes us laugh ngayon. Pero before, di siya nakakatawa, sis. ay nakakatawa na siya kasi nung kalokohan na nag-away, tapos nag-aabulan kasi gusto, di ba, nangyari na nakit si ate, tapos gusto mong mag-revenge. Tapos si ate basta hindi ko alam kung noong pinag-awayan namin, pumunta siya sa kwarto, sinarado niya yung pinto. Tapos yun yung part na, isa ko, hindi niya binubuksan yung door, so sinipa ko yung door. Ayun, ikakanta ko kinabukasan sa church. Ay, napila yung paa ko nun, di ba? Alam mo, sis, may something ka talaga sa pinto. Ano talagang meron kasi paa ng pinto, sis? Yung pagkasipa ko, yung talaga parang yung ankle mo, parang na naging L yung paa mo. Yan ang magas. Tapos ikakanta ko kinabukasan nun. Tapos, yan ang parang nangyari, sinipa ko lang yung door, parang ganyan. Tapos parang, ayun, sa gabi, nag-ano ako ng bote na mainit, nagpaikot ako sa paa, kasi nga para, hindi na back to me. Kakanta ko na. Tukuhan mo, ha? Gumawa ka ng sarili mong Yun lang naman. Actually, mga best or laughing moments ko yung mga away talaga. Ako actually ang dami. Pero yung may pinakamaraming I had the best childhood. Isa na doon yung naisip sa hanggang ilang mangga. taon yan, sis? Hanggang ilang taon yung childhood days mo na yan? Pero yung isa na naiisip ko na nakakatawa talaga, yung kasi di ba meron doon yung, tawag din yung main switch. Yung main switch sa bahay. Tapos pinaglalaroan ko, di ba bawal yun kasi nga pwedeng sumabog, makuryente, ganyan. Circuit breaker. Oo. Tapos, pinatay ko.
nandyan kayo. Hala, ba't nawalan ng kuryente? Tapos baba ako ng upuan. Sabi ko, hala, baka brown out. Tapos sabi ko, lumabas kayong dalawa, nagtingin-tingin kayo sa kapitbahay kasi nga brown out nga. Pagpasok nyo, nakabukas na yung ilaw. Sabi ko, bumalik na yung ilaw. Salbahe ka. The best. Ikaw, the best. Topic, ikaw talaga yung may marami makikwento about childhood. Sino yung sumabit dun sa wire? Alam mo yun, yung, di ba yung sa may poste, sa kanto ng street natin? Sino yung sumabit dun? Yung hita? Si Joy yun! yun? Si Joy yun! Yung umiikot kang gano'n, no? Bakit na kaya? Tapos iikot ka, sumabay yung wire na nakausli, alambre. Oo, ako yun. Ako din yung Sumabit nalaglag. sa ano mo yun, sa hita mo, sugat talagang haba. Ako din yung nalaglag sa na-shoot yung paa ko sa Lamesa na may aratitis. Tapos yun, hanggang ngayon may peklat pa. Ay, meron pa. Yung si ate, inutusan akong bumili ng mantika ata. Yun, tapos bidala Oh my gosh, yeah. Tapos nadulas yung daan, nadapa siya. So, yung pagkadapa niya, doon siya tumakas sa... Oo, ito yun. Sige, ayan yun, oh. Hanggang ngayon, may bubog pa rin yan dyan sa loob. Childhood memory. Talaga yan. Ayan, nakahawakan ko pa rin siya, yung bubog. Nabalutan na nga kasi siya ng muscles. So, lalaki yung scar niya kapag kasi kailangan siya iwain ng gano'n. Kasi siya sa labat na muscle siya dyan, laman sa loob. Pina-check na namin yan before. So, magkakaroon siya ng mahabang scar. So, okay na yung ganyan. Ganyan na lang. Okay. Hindi naman siya dadaloy sa dugo. So, okay na yun. Sige. Ayun. Marami na childhood memories. Pero, yun. I think isa yun talaga sa mga no? Nakapagpa-solidify yung mga moments natin ng mga kaeng-engan. Sabi? Sa kaeng-engan, ako yun. Ako na yun. Pinakamarami. Guys, tabi. Ako na to. Ikaw na yun. Pero ito, isang tanong siguro about childhood experience natin. What was the biggest challenge you faced together growing up? And how did it shape your relationship? Ako, feeling ko yung si ate. Yung umalis si ate. The best yun. Biggest challenge yun. Saan ako nagpunta? Yung naglayas-layas ka. Black sheep era. Black sheep era. Yun. Pero hindi ko makakalimutan dun yung yung umalis ka tapos yung nasa gate ako. Tapos yung parang nagmamakawa ko, please, huwag ka na lang umalis. Umiiyak ako. Tapos sinisisi ko yung sarili ko. Hindi naman nakalock kasi yung gate. Pwede naman ako maghabol-habol, diba? Wala na. Drama-rama sa hapon lang. Yung nakalabas pa yung kamay mo sa gate. Ganun. Pero yung kumbaga sa kung paano siya na-shape yung sa relationship, grabe, iba din yung may pain siya na hindi mo maintindihan, hindi mo ma-explain. Pero yung grabe yung doon mo nalaman na ganun pala yung relationship ng magkakapatid na may paki pala kayo sa isa't isa, may love pala kayo sa isa't isa. Hindi lang halata. Kasi nung kami ni ate, parang kung saang school siya, doon ako. Nung, I think isa doon sa, siguro yung, na siya sa high school, tapos kailangan na akong umalis din doon sa school na yon, nag-separate na ako ng kung saan na napunta, di ba? Yun naman tayo join yung sa iba-ibang school naman. Yung nakasanayan. I think yun din yung isa sa biggest challenge na na-face natin together. Yung hiwalay nga si ate, yung black sheep era niya. I think yun talaga yung isa. Kasi doon ko rin, ako mismo, di ba, na-share ko naman to kay ate tsaka kay Joy, I think, na salamat din talaga doon sa part na yun. Pero, afterwards, parang ang feeling process natin, ang tagal, bago na shape ulit yung relationship. Parang nung time na yun nga, tulad ng sabi mo, parang feeling mo, nung pagkaalis ni ate, mas, hindi talaga 100% din pa kasi naiintindihan yung love di ba? Parang gusto mo lang si ate. Parang hindi, kasi dapat ko yung sinabi ni Papa, dapat dito ka parang yes. Susunod lang. Susunod lang. Tapos siya yung parang, hindi, ito yung gagawin ko. Parang, alam mo yun, parang dun nagkaroon ng lamat. Pero yun yung biggest challenge. I think biggest challenge yung talagang nagkatutukan ng ng kutsilyo.
Yes, may ganun. Drama-rama sa hapon. Pwede nga tayong ilagay dito sa MMK. Dear Charo. Kung gusto yung malaman yung buong story na sa susunod na lang siguro na podcast. Pero yun, Nilalabas akong bookcase. I think yun yung challenge na face. Kasi andun din si Joy nun yung time na hinabol ka din niya. I think yun yung Oo, yun. involved tayong tatlo sa part na yun. Ikaw sis, meron ka man challenge sa amin. Siguro yung sa childhood, hindi ko siya masabi. Kasi malaki na nga ako, di ba? Like, ang age difference natin, Chucha, is 4 years. 4. Tapos kami ni Joy, 7 years ba? 10. 10? O, 10 years. Kami ni Ate. Okay na kaya parang yung childhood memories ko, kasama ko kayo, is ang playful talaga. At saka, magulo, masaya, na may mga away, which is kasama naman yon, yung normal na magkapatid. Pero during those times na childhood days nyo, is teenage days ko naman. Kaya parang hindi ko siya makita na nagkaroon ako ng very memorable childhood memory na nagkalamat kayo sa akin. Ako yung nagbigay ng lamat sa inyo. Kasalanan mo yan. Ganon, oo. The best. Yeah. I know, right? Ikaw na, nasa iyo na ang corona. Sabi mo, ako na to. This is me. Okay, so sa mga ganong part na yun, nakakaloka ang mga revelasyon ngayon sa ating first episode, di ba? Pero being sisters gives you an advantage in understanding each other's struggles. Kasi kapag solo ka lang, di ba, paano ka hihingi ng advice sa ibang tao? I think it really gives you an advantage to understand yung each struggles kasi different nga tayo ng ng mga, different tayo ng tao. I mean, yung season itself, ikaw college, ako high school, si Joy elementary. Parang hindi tayo ng same ng era. Ngayon na tayo nagkatugma-tugma nung naging mother. Totoo. Yes. Na tayo. So parang mas nagkaintindihan. So I think for me, having a sister, nagbibigay siya talaga ng advantage sa ngayon. Ngayon na naiintindihan kasi bawat struggles. Noon dati, nung siguro ikaw nung mag-isa ka lang, ikaw pa lang yun. Ang hirap kasi di namin magigets yun ni Joy Ikaw lang yung kinasal, ikaw yung may anak. Oo. Ang hirap. Sobrang hirap kamong ipaintindi. Kasi parang feeling nyo, yung perspective nyo, like yung mga kakilala nyo na nag-go through din ng same ng pinagdadaanan ko. Kasi nung kinasal ako, nag-asawa ako, nagkaanak ako, kasi maaga nga ako nagkaanak. So feeling nyo, yung pinagdadaanan ng ibang mga friends nyo is dapat same lang sa akin. Syempre, nung time na yon, immature pa lahat. So, hindi pa natin kayang mag-balance and mag-weigh ng mga situations na bawat story pala talaga ng buhay ng isang nanay is iba. Yun. Kaya may mga misunderstanding. Pero siya, to answer yung question, advantage talaga kasi kilala na natin yung isa't isa So, alam natin yung ugali, alam na natin, ngayon sa edad natin, nafi-figure out na natin kung ano yung klaseng mga ugaling meron tayo. Hindi porket magkakapatid, magkakaugali. May mga certain na attitude and na magkakaparehas. For example, pare-parehas tayong strong magsalita. Yan. Uy, hindi na ako. may Char. may tawag nun? May firmness yung the way na paano tayo mag-deliver ng words sa mga tao. Pero when it comes sa ugali talaga, how we deal things sa family, sa mga anak, sa asawa, magkakaiba talaga tayo. Kaya advantage siya na may sisters kasi dahil iba yung way ng pagpiparent ng isang kapatid, may natututunan yung isa. Ganon. So, pwede mong i-apply yun. Pwede namang ituro mo din yun. So, yun yung naging advantage na. For me, yun. Ang sa akin, di ba nga si Carlos, parang gusto niya si Ocean lang. Ganun. Pero ako, ayoko yung part ng pregnancy, mga anak ka ulit, ganyan. Pero yung, nakita ko kasi yung yung advantage nga ng magkakaroon ka ng kapatid in the future,
na kung ano man yung mangyayari sa parents mo, meron kang makakasama sa buhay, may mapagkwentuhan ka, may ka, may magtutulungan kayong magkakapatid, ganyan. Kasi yun nga yung sabi ko the greatest gift na binigay din sa atin ng parents natin is yung sisterhood din, tayong magkakapatid. Kasi dati hindi natin na-appreciate. Na-appreciate talaga natin ngayon kasi parang dati iniisip natin hindi nyo ko naiintindihan kasi nga magkakaiba tayo ng gap, 'di ba? Pero nung naging nanay, naging Joy, ano na naman yan? Pinto. Joy, sino na makausap mo? Yung mga manager kong kapatid, di ba? Yung isang manager, isang supervisor. Dinaig pa yung pagiging stricto ng magulang. Di ba? Pero yun yung sobrang advantage talaga ng magkakapatid. Tapos siguro din, kasi syempre hindi naman din lahat close din, 'di ba? Kahit na same na ng same ng situation na nanay and wife, pero siguro yung nakapag-bond din kasi sa atin talaga yung kung paano din tayo pinalaki nila mama at papa. 'Di ba? Na no matter what will happen, kayo magkakapatid. 'Di ba nga pagka nagbibilin sila sa inyo, sa bawat isa sa atin, pag kami nawala, ganito ganyan. So yun yung pinaka-advantage talaga ng may sister. Yeah. Isa din to, parang madali din na navigate yung motherhood at saka yung marriage. Kasi laging napag-uusapan Kunyari, may pag-uusapan. For example, si ate, syempre, kinasal na sila. Tapos nung kami, yung parang, papunta na ba ito ng marriage? Yung kami mag-boyfriend-girlfriend pa lang ni Tony, di ba? Parang, papunta na ba ito ng... Nung napag-uusapan, nag-aaway pa kami. Noon, ika-counseling kami ni RD, tsaka ni ate. Tapos pag-uusapan yung bagay-bagay na yun. I think it also helps us to navigate kung anong path na yung or next season na papasukin mo. Kasi napag-uusapan. Like for example, nung ikaw, Joy, parang gusto ko na magpakasal na ganitong edad, na parang napag-usapan siya. Kasi, oo nga, no, kasi ako pakasal, tapos si ate, maaga din. Parang yung mga napag-usapan siya. I think yung isa din sa advantage is whenever you have like a sister to talk through things, to talk another season that you're going to move forward to, parang mas napapadali kasi napaghahandaan. Pero may isa lang part doon na parang parang sinabi ko to kay ate dati. Pagkakasal namin ni Tony, tapos lahat ng expenses mo, parang hindi ka nasabihan na ito pala to, parang lahat with single details, ikaw na pala yung mag-aasikaso. Yung sinabi ko sa kanya, hindi mo naman ako inorient dito sa part na to. Parang ganito pala to. Since natuto naman kami, inorient na namin sila, Joy. Actually, inorient nyo na ako lahat. Kasi parang, Joy, ito yung sinabi ni ate. Ako yung may biggest advantage na meron. Advantage, oo. Kasi magkaiba kayo ng magkaiba kayo ng mga experiences. Ikaw, may mga pagkakamali ka na tinuro mo sa kanya. Ngayon, may mga pagkakamali si Ate Rose din na ganito pala, next time wag mo nang gawin to, Joy. Wag niyo nang gawin to. So parang ang dami ng advices na dumadating sa amin kasi dahil sa inyo. So very advantage. Yeah. Okay. So yun yung foundation natin as sisterhood. Pupunta tayo sa next segment natin.